Aloja POV. I have good news for you Aloja. Nakangising wika ni Darius sakin, at nilapag nito sa kama ang dala niyang breakfast. Hindi ako interesado sa balita mo Darius. Inis na sagot ko dito. Sa ayaw at sa gusto mo sasabihin ko pa rin sa'yo. Nakangising wika nito. Kainis talaga, hindi ko alam kung kailan niya ako papaalisin sa kwarto na ta. Mukhang nagkakamabutihan na talaga si Charmaine and Reg. Alam mo bang pumunta daw si Reg sa kwarto ni Charmaine kagabi, at muntik na daw na may mangyari sa kanila. Nakangising pagkukwento nito. Hindi ko alam kung totoo, or hindi ang kinukwento nito. Pero nasasaktan ako. 1 linggo na lang din at ikakasal na si Reg and Charmaine. Sumuko na ba sakin si Reg? Hindi niya na ba talaga ako mahal? So paano Aloja, pumayag ka na kasi na maging kasintahan ko. At least sakin ka mapupunta. Ipakita mo kay Reg na kaya mo din siyang palitan. Kaming mga lalaki naghahanap talaga kami ng ibang putahe, at itong si Reg mukhang mas nagustuhan kay Charmaine. Nakangising kwento nito. Naninikip ang dibdib ko, gusto nang tumulo ng luha ko, pero pinipigilan ko ito dahil ayokong makita ni Darius, na naaapektuhan ako sa mga pinagsasabi niya. Kapag kinasal na si Reg and Charmaine, yung sa ating dalawa naman ngayon ang asikasuhin natin. Muling wika nito, at nilapag na sa kama ko ang breakfast na hinanda niya. Wala akong magawa sa kalagayan ko ngayon. Laging nakalock ang pinto ng kwarto ko. Tapos nakaposas ang isang kamay ko. Kahit pagsamantalahan mo ako Darius, kahit babuyin mo ang katawan ko. Hinding-hindi mo makukuha ang puso ko. Tandaan mo yan, sigaw ko dito. Lumapit ito at hinawakan ng mahigpit ang pisngi ko. Sa sobrang baon ng daliri nito, ay parang mabubutas ang balat ko. Sige lang Aloja, magmatigas ka lang. Yan ang gusto-gusto ko, yung palaban. Wika nito at patulak na binitawan ang mukha ko. Tapusin mo na lang ako Darius. Wika ko dito at tiningnan siya ng masama. Talagang baliw ka na Aloja. Binibigyan kita ng pagkakataon na mabuhay kasama ako, pero mas pinipili mo pa ang mamatay. Nasisiraan ka na talaga ng ulo. Sigaw nito sakin, kasabay ng malakas na pagsampal sa pisngi ko. Napayuko na lang ako dahil sa sakit. Sigurado akong dumudugo ang gilid ng labi ko, dahil sa pagtama nito sa kuko ni Darius. Hindi ka pwedeng mawala tandaan mo yan. Sigaw nito sakin, at akmang aalis nang bigla akong magsalita. Kapag hindi mo pa ako tinapos, at kapag nakawala ako dito. Sisiguraduhin ko sa'yo Darius, ako mismo ang tatapos sa'yo. Wika ko dito. Hahaha, sige lang Aloja. Gusto ko yan. Wika nito at lumabas na ng kwarto ko. Doon na tumulo ang luhang kanina ko pang pinipigilan. Talaga bang sinukuan mo na ako Reg? Wala na ring silbi kung makatakas ako kay Darius, dahil magpapakasal ka na kay Charmaine. Hindi ko akalain na dito na magwawakas ang love story nating dalawa. Sa pag-ibig, kailangan palang sumugal hanggat may pagkakataon. Dahil hindi natin alam ang susunod na mangyayari. Kahit hindi natin alam ang resulta sa huli, at least sinubukan mo. Maging maganda man ang ending or hindi, at least hindi mo pagsisihan sa huli na wala kang ginawa. Darius POV. Talagang nagmamatigas sakin si Aloja. Kapag nagawa na namin ni Charmaine ang huling plano para sa matanda. Aalis na kami ni Aloja ng bansa, doon kami magsasama para tuluyan na naming makalimutan ang nakaraan. Umalis muna ako para umuwi sa bahay. Dadaan din ako ng mansion, ipapalabas ko na lang na nagbakasyon ako, at wala akong alam sa mga nangyayari. Habang nagmamaneho ako, biglang tumawag si Farah. Ano na naman kaya ang kailangan ng babaeng ta? Hello, o bakit? Tanong ko dito. Thanks God at sumagot ka din. Nasan ka ba? 1 linggo na kitang hindi makontak. Baka nakakalimutan mo na may obligasyon ka sa anak natin. Inis na wika nito. Napahawak ako sa sentido ko. Nakalimutan ko ang about sa pagbubuntis ni Farah, dahil nakatutok ako masyado kay Aloja. Ano bang kailangan mo? Diretsyong tanong ko dito. Magpapa-check up kami ni baby ngayon. Pumunta ka na lang dito sa bahay, bilasan mo. Inis na wika nito at pinatayan na ako ng call. Kainis talaga yung babaeng yun kahit kailan. Pagdating ko sa bahay nila Farah, sinalubong ako nito ng matalim na tingin.
Talaga bang pinagtataguan mo ako, Darius? Pati mga kaibigan mo walang alam kung nasaan ka. Marahil ng babae ka na naman. Inis na wika nito sakin. Wala naman siyang magagawa, dahil nakalaya na ako sa kasal naming dalawa. Sorry Farah, may inaasikaso lang akong business, nakalimutan kong ipaalam sa'yo. Wika ko dito. Tandaan mo Darius, hanggat hindi pa ako nakakapanganak cargo mo pa din ang pagbubuntis ko, kaya hindi ka pwedeng pawala-wala dyan. Inis na wika nito at kinuha na ang bag niya. Bago dumiretso sa sasakyan ko. Napaka-demanding ng babaeng ta. Habang nasa biyahe kami papuntang klinik, bigla na lang itong nagkwento. Alam mo ba ang balita na ikakasal na si Reg sa anak ng tito mo? Tanong nito. Hindi pa, ngayon ko palang nalaman. Anong nangyari? Nasaan si Aloja? Nakakunot noon na tanong ko dito. Galing ko talaga magpanggap, pwede na talaga ako mag-artista. Mukhang hindi kinaya ni Aloja ang mga nangyayari sa mansion. Nalaman niya kasi di ba na nabuntis ni Reg itong anak ni Mr. Nelson. So ayun umalis nang walang palem si Aloja. Malungkot na kwento nito. Kawawa naman pala si Aloja, after ng check-up ni baby, samahan mo ko sa mansion. Wika ko dito at pumayag naman ito. Maganda na rin nakasama ko si Farah, para hindi ako masyadong halata. Talagang sumasang-ayon ang panahon sa mga plano ko. Bilang na lang ang mga araw, at mapapasayo na ang lahat Darius. Rodrigo POV. I received voice message from Farah. Napakunot ang noo ko nang marinig kung kaninong boses ito nang gagaling. Sigurado akong kay Darius na boses yun. Ibig sabihin lumabas na siya sa lungga niya. Kamusta na kaya si Aloja? Sana lang talaga ay walang ginawang masama si Darius sa kanya. Alam kasi na noon pa man ay may pagnanasa na ito kay Aloja. Pero iba na ngayon, dahil pinsan niya ito. Tinawagan ko si Tito Nelson na pupunta ng mansion si Darius. Kailangan masabaybayan namin ito, para malaman namin kung nasa kanya talaga si Aloja. Konting tiis na lang Aloja, makukuha ka din namin. Pagdating ko sa mansion ng mga Crimson wala pa si Farah and Darius. Dumiretso ako sa office ni Sir Nelson. Naabutan ko itong may hawak na papel at isang lumang kahon. Reg, ipangako mo na ibabalik mo si Aloja sakin. Umiiyak na wika nito. Pagkalapit ko dito ay inabot nito sakin ang hawak niyang papel. Isa itong liham mula sa mama ni Aloja. Nakalagay doon ang confession nito about sa totoong pagkatao ni Aloja. Mas malinaw na talaga ang katotohanang si Aloja ang nawawalang anak ni Tito Nelson. Ngayong alam ko na ang lahat, hindi ko naman alam kung nasaan siya. Sobrang lapit ko na pala sa anak ko Reg. Gusto ko na siyang makita at sabihin na ako ang ama niya. Wika nito habang tinitingnan ang mga picture na galing sa box. Mga lumang picture ito ni Aloja, nung bata pa siya kasama ang mama niya. May picture din si Tito Nelson kasama ang mama ni Aloja, at mukhang pinagbubuntis pa lang dito si Aloja. Sobrang laki ng pagkukulang ko bilang ama kay Aloja. Marami siyang mahihirap na pinagdaanan. Kung pinaglaban ko sana sila ni Amelia, hindi niya mararanasan lahat ng paghihirap na yon. Umiiyak na wika nito. Napansin kong nakahawak ito sa dibdib niya. Hindi pwedeng atakihin si Tito sa puso dahil sa mga nangyayari. Kumalma po kayo, ako na po ang bahala kay Aloja. Pangako ko pong ibabalik ko ng ligtas ang anak nyo. Wika ko dito kaya tiningnan ako nito sa mga mata ko. Masaya ako dahil nasa mabuting kamay ang anak ko. Kahit hindi ko ipagpilitan si Aloja na pakasalan mo, alam kong siya lang ang babaeng ihaharap mo sa altar. Wika nito habang pinupunasan ang luha niya. Noon pa man ay gustong-gusto na ni Tito Nelson na pakasalan ko ang anak niya, once na nakita na namin ito. Wala naman akong balak na magpakasal noon, pero ngayon na si Aloja pala yun, kahit umayaw pa siya gagawa ako ng paraan para mapapayag ito. Parehas kaming napatingin ni Tito Nelson, sa pumasok sa office niya. Si Charmaine na nakangiti ng malapad sakin. Nandito pala ang fiancé ko, teka umiiyak ka ba dad? Pag-aalalang tanong ni Charmaine, at agad na lumapit kay Tito Nelson. Okay lang ako Charmaine, pinag-uusapan lang namin ni Reg ang kasal nyo. I told him na wag kang pababayaan, pati ang magiging apo ko sa inyo. Wika nito na hindi man lang tumitingin kay Charmaine. Si Charmaine naman mukhang naantig sa sinabi ni Tito Nelson.
Grabe din ang babaeng ta, paano niya nasikmura na magpanggap na anak ni Tito Nelson, at talagang gumawa pa siya ng way para lokohin ulit kami. Sorry siya pero advance ako mag-isip. Hindi ako nagkamali na gagawin niya ang lahat, para baguhin ang result ng DNA test nila ni Tito, nagawa niya pang magbayad ng malaking halaga. Malakas talaga ang kutob ko na si Darius ang mastermind ng mga nangyayari. Siguro may nalaman si Alodia about dito, kaya pati si Alodia ay nadamay, para hindi nito masabi ang katotohanan. Yun lang naman talaga ang pwedeng mangyari. Hindi ko lang maisip ang dahilan, kung bakit ginagawa ta ni Darius. Si Darius yung tipo ng lalaki na sobrang easy-go-lucky. Palagi siyang go with the flow, walang plano sa buhay, at tanging pag-collect ng mga babae ang pinagkakaabalahan niya. Kaya hindi ko talaga lubos maisip kung bakit ginagawa niya ta. Sa anong dahilan? Don't worry dad, nasa mabuting kamay ako. Hindi po kayo nagkamali sa pagpili kay Reg para sakin. Nakangiting wika ni Charmaine kay Tito, pero sakin ito nakatingin. Tumataas ang balahibo ko sa pinagsasabi niya. Mukhang nakuha ko kagad ang tiwala niya dahil sa nangyari kagabi. Wala na akong choice kundi gawin yun, sobrang tutol si Zinath, dahil baka daw hindi ko makontrol ang sarili ko, at tuluyan nang may mangyari sa amin ng babaeng ta, lalo na at uminom ako ng alak. Uminom lang naman ako, para magkaroon ng lakas ng loob na gawin yun. Hindi ko talaga kaya na gawin ang bagay na yun sa ibang babae. Para akong nasa ilalim ng isang sumpa, na never kikilala si Junjun sa babaeng hindi ko mahal. Kaya pati si Junjun marunong kumilala sa babaeng dapat niya lang pagsilbihan. Sana may ganitong lalaki sa totoong buhay. Kaya ang buong akala ni Charmaine ay nahulog na din ako sa patibong niya. Kung may plano siya, nila ni Darius, we have to. Kaya hanggang dito na lang sila. By the way dad, nasa labas si Darius and Farah. They visiting us, galing ata sa bakasyon si Darius, kaya nung nalaman niya na ikakasal na ako, dumiretso na siya dito. Wika ni Charmaine, kaya kunyari ay natuwa itong si Tito Nelson. It's good to know that. Mabuti na lang at nakabalik siya agad, para maka-attend sa kasal mo. Wika ni Tito kaya ngiting-ngiti si Charmaine. Lumabas kami ng office, at sabay-sabay na pinuntahan si Darius at Farah. Pagkakita ko sa kanila nag-nod sakin si Farah. Si Darius naman ay agad na lumapit kay Tito Nelson ay nag-bless. Mukhang nag-enjoy ka sa bakasyon mo iho, sinabi sakin ni Charmaine kanina. Hindi mo man lang ako sinama. Nakangiting wika ni Tito dito. Mabuti na lang at magaling din itong si Tito Nelson, nasakyan ang drama ni Charmaine at Darius. Pag nalaman lang talaga namin ang katotohanan sa likod nito, sisiguraduhin kong pagbabayaran nila lahat ng pangloloko nila. Kahit kaibigan ko si Darius, hindi ko siya tolerate sa ginawa niyang ito. Only POV. Nakatanggap kami ng report sa isa sa mga tauhan ni Dad, na nagbabante sa mansion ng mga Crimson. Nandun na daw si Darius, at handa na daw ang team nila para sundan ito. Hindi magtatagal at malalaman na namin ang location ni Alodia. Hold on Alodia, makukuha ka din namin. Ano bang itsura ng Darius na yan? Tanong ni Veronica. Simula nang malaman nito ang tungkol kay Alodia, lagi na lang itong nasa bahay. Lagi itong naghihintay ng update sa nangyayari. Here, wika ko at pinakita sa kanya ang picture ni Darius sa CP ko. We have a lot of pictures, dahil kami ang madalas na magkasama sa mga gimmick. Hindi ko talaga lubos maisip na magagawa ni Darius ta. Ayokong isipin na dahil may gusto pa rin siya kay Alodia. Alam nyo naman kung gaano kahibang si Darius kay Alodia, nung panahong sumasayaw pa ito sa bar. Ang pinagtataka ko lang, bakit pinagpaliban niya yung gabing dapat ay siya ang makakakuha sa pagkababe ni Alodia. 2 buwan niya din inalagaan si Alodia sa bar. Lagi niya itong binabalikan, para makuha ng chance na makasama si Alodia, tapos kung kailan may chance na siya, nagkaroon siya ng emergency. Ang pagkakatanda ko ay ito yung nakita na daw ang anak ni Tito Nelson, which is si Charmaine na nagpapanggap lang. Mas lalo tuloy lumalaki yung katotohanan, na si Darius ang utak ng mga nangyayari ngayon. Pero ang tanong, bakit niya ginagawa ta?